President, there's nothing wrong to question the commander. You've been doing that, di ba? Kino-question mo na. Might as well challenge yung relieve the commander of his command and then you take command of the entire organization. Heto nga ho ang ating mga pag-uusapan, mga ka-reaction update PH. Hindi na ho natin maitatago ang usok sa ilalim na ho nitong gobyerno habang ang bawat Pilipino ay nagkakanda-kuba-kuba na ho sa pagkayod para lamang ho makaraos sa araw-araw. Samantala, yung mga nasa tuktok, katulad ho nitong si Sharon Cuneta, ay Vilma Santos, mga kapatid, Sharon Cuneta, kamukha lang ho yan eh. Di ba sinabi niya na nasa ibabaw kami, nasa ilalim lang kayo. Ganyan ho yung mga taong kumukota, milyon-milyon pera, bilyon hang kinikita. Ganyan ho ang tingin sa atin, mababa at maliit. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, mga kapatid, kahit na anong pagtatrabaho natin, kahit na ano hong gawin natin, mga kapatid, hindi tayo maangat. Bakit ho yan? Dahil na rin, mga ka-reaction update page, sa katakawan ho nila sa kapangyarihan, may umaalingaw-ngaw na ho ngayon. Dito mismo naririnig na ho natin ito kay Cap Dado. Yang salitang relief commander o yung gusto niyang ahong i-reset ang gobyerno. Eto mga kapatid, kung hindi ho natin kilala si Cap Dado, isa ho yung retired general o retired captain kung hindi tayo nagkakamali. Na tignan niyo ho ngayon, imbis na hindi naman siya kailangan bumaliktad, pero hindi ho natin siya masisi. Bakit hindi ho natin siya masisi, mga kapatid? Kasi nakikita niya ho yung tama at mali sa gobyerno. Nakikita niyang weak leader ang presidente. At nakikita ho rin niya, mga kapatid, na iisa lang talaga ang kaya magpatakbo ng gobyerno ng Pilipinas at ang kamay na bakal. Sino ho yan? Ang tunay na ating Pangulong Duterte, si former President Rodrigo Duterte. Kaya ang kailangan ho ng milyong-milyong Pilipino, mga kapatid, lumuklok na naman ho ang isang Duterte para sa kamay na bakal, hindi ho kamay na malikot at nambubulsa ng milyon-milyon at bilyon-bilyon. Diba? Hindi ho na ho kasi ito simpleng krisis, mga kapatid. Isipin na lang nyo, mga kapatid, example lang ho to, na nagka-pandemic na naman ho. Paano ho kaya tayo mga ordinaryong Pilipino? Paano ho kaya yung mga, katulad ho natin, pag nagbabaha nga lang ho, mga kapatid, yung perwisyo, yung perwisyo ho ng baha, mga kapatid, sobrang nakakakilabot, nakakatakot. Diba? Tapos nagsasalita ito si Bongbong Marcos na iipunin daw ho niya yung tubig. Para daw sa tagtuyo, mga kapatid, ilalabas daw ho niya. Itisipin po ninyo yan, yung kung hindi ka gumagamit ng white powder, tama ho ba yung sasabihin yung iipunin mo yung tubig ulan? Tanong ko lang ho yan sa inyo, mga ka-reaction update PH. Tama ho ba sasabihin mo, iipunin mo yung tubig ulan? Ano yung gagawin mo dyan? Bobong Marcos Jr., nag-iisip ho ba siya ng tama? Ganun ho talaga, mga kapatid, pag may damage na yung kanyang utak, wala ho sa katinuan. Kaya itong reset the government, mga kapatid, payag ho ako dito. Pabor ho ako dito. Kasi isipin nyo na lang ho, pag na-reset ho yung gobyerno natin, mga kapatid, lahat ho ng congressman, senators, magkaka-snap election ho tayo. Magkakapalitan ho ng liderato. Lahat-lahat ho bababa sa pwesto. Bagong muka ang kailangan ho natin. Bagong leadership ang kailangan ng Pilipino. Hindi ho yung mga kilala na ho natin. Ilang years na si Tito Soto dyan sa Senado. Tanong ko lang ho sa inyo. More than 20 years na ho yan si Tuta Soto. Pero tignan nyo ho, kakampi pa rin ng magnanakaw na administrasyon. Sa 20 years niyang nandyan sa Senado, ano na nga ba talaga ang nagawa niya? Tanong ko lang ho yan, mga ka-reaction update. Sawang-sawa na ho tayo, mga ordinaryong Pilipino, sa ginagawa hong pagnanakaw. Kaya, mga ka-update, pabor ho ba kayo sa reset government o relief commander? 2028 presidential election ho ang hinahantay natin. Malukulok ang isang Duterte. Yung House of the Representatives, di ba, nagsasampan na nga ho ng impeachment trial dito kay BP Sara. Ito ang kawani o kakampen, legal counsel ni BP Sara, mga kapatid, na sabi nga, ituloy na 30 days. Pero sila Luistro, pinipilit ho na aabutin pa ng 3 months. Bakit to? Kasi nga, kulang pa ho yung ginagawa ho nilang script ebidensya dito kay BP Sara. Gustong gusto lang ho nilang ma-impeach siya si BP Inday, mga kapatid. Bakit to?
para hindi ho makatakbo. Pinipilayan na ho nila ngayong 2026 pa lang. 2025, di ba, pinipilayan na ho nila. Nagsalita yung Korte Suprema, nagkabutuhan dyan sa Supreme Court. Hindi pumayag sa impeachment. Kasi nga ho, walang malakas na ebidensya. Tapos niyan, hanggat hindi na-impeach si BP Sara, 2027, next year, mga kabit, sigurado, meron naman ihahain niya mga ayan. Naglabas pa nga na si Trililing sasama sa, alam niyo na, magiging witness kontra kay BP Sara. Isama ho nila. Hindi naman ho natatakot siyang kampo ni BP Sara na humarap si Trililing. Mas gugustuhin pa ho nila yan. Sigurado madudulas yan si Trililing. Kaya, itong reset the government, relieve commander, mga update, magbaba si Bongbong Marcos. Sige ho, yan ho yung hinihintay natin. Kaya pakinggan ho natin na itong mga naging payag ni Cap Dado patungkol dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho, malaking tulong na. Kaya mga update, sabay-sabay tayo makinig, mag-react dito kay Cap Dado sa mga matitindi ho niyang pasabog, expose sa mga ginagawang kabalbalan netong gobyerno ni Bangag. Kaya nga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Ako naman, habang tumatagal masusugat na yung likod mo. Hadad yung likod mo yung bato Wala Lista na assistant instructor. Yung batong parang yung may tulis-tulis pa Kasi alam nila na pagka habang tumatagal, palo, para kang nagmahal na araw. Yung pinapalo-palo ganyan. Ranger training, hindi ko pa rin makuha application yan sa actual Sa buong patrolya namin hindi naman ganun Magaan nga yung pako Wala Isipin mo 25 pounds ganun kabigat. Kung US pwede, no? Pero sa Pilipino, pagaangan. Ang nakalagay lang sa pako, isang extra medyas pagka nabasa yung paa. Ay pampalit ako para hindi mabulok yung paa. Pwede rin na paa na lang, diretso sa combat boots. Pakapala ng kalyo. Tapos sa kulambo, yung black sweater ko galing sa PMA. Parang pagka maginaw, suot ako ng black sweater. Magaang din yung wool yun Tapos nun yung kulambo, para kung may lamok, suot ako. Hanggang dito lang. Protektado para yung mukha natin hindi ma-damage. Ano pa rin ka? Ano nangyari sa'yo? Dami mang namok. Panay pantal. Meron kang baong Vicks Sabog na. Para kang nahinay. Papayram yung buong mukha mo. Miksena ka na naman. Tapos ngayon marami ng produkto para yung mga galing galing China, galing Thailand no? Kung ano yung mga pahit-pahit, amoy-amoy internet na Dati ang ang nasa market lang nun, alam ko Vicks Vaporub ang cure all. Kagat sa lamok, kagat langgam, kagat ng ewan, kahit basta kati-kati. Pagka nainitan, natutunaw. Anak ng toko, ayan talaga. Tapos ay nako, hirap ng buhay sundalo talaga. Tapos na, kung retirado na kukonsensyahin nyo pa. Mga tao talaga, sadista kayo Sir, kayo na lang pag-asa namin. sir, mga retired, lumaban na kayo. Matapos nagbigay ng serbisyo yung mga sundalo, matapos ginasgas namin yung mga paan, mga namin, mga mukha namin, katawan. Tapos inabuso na yung inabuso talaga, as in abuso. Kaya pagdating namin ng 40, ayan na, naglilitawan na yung mga sakit-sakit sa tuhod, sa marayuma. Pinagbabayaran namin lahat yan Tapos yung inom araw-araw. Yung marami dyan may tama yung nila kanilang mga atay no? Mga liver nila. Kaya kung ano mga kinakain, yung iba naman yosi ng yosi, may tama yung baga. Kaya boy sundalo, tapos kukonsensin nyo sir, lumabas na kayo. Pantala kayo, enjoy kayo. Yung mga sundalo
gas-gasarado, tapos yun, gusto yun. Kaya nga nag-enjoy sila ngayon, retirement. Pag golf-golf yung mga opisyal, yung iba, kanya-kanya. In-enjoy nila yung buhay nila kasi ang laki nang nawala sa kanila. Pero mga kabagang, mga MUP, makonsensya rin kayo. Makonsensya kayo. Kasi pinag-usapan dito, bayan natin eh. Mga pamilya natin. No choice kasi tatamaan din tayo. Palubog yung bangka eh. Tapos nun eh, tatama ka pa sa rapids, no? Yung mga bato-bato. Lakas yung alon. Madilim. Hindi mo alam kung saan ang ano natin. Sigurado, kung hindi mo hawakan yung manubela at hindi kayo magtatabo-tabo na magtulong-tulong, tanggalin yung leak doon sa barko, lubog talaga tayo. So, concerted effort. No? Again, I would like to stress, no? It's not about decency, no? Versus duty versus moral obligation. No? When you want to be decent walang mura-mura, is it the decent thing to do? Merong vice president tayo ngayon, ayaw niyang kunin yung posisyon ng presidente. Kasi yun yung decente ba? Hintayin mo na lang Yun nga ho ang mahirap dito mga ka-reaction update page na yung pinamumukha ni BP Sara, hindi naman ho tayo kontra kay BP Sara na sige tapusin ni Bobong Marcos Jr. ang kanyang termino. Pero mga ka-update, para ho tayo mga ordinaryong Pilipino, tayo ho kasi yung nahihirapan. Lalo na mga ka-update, billion-trillion ho yung ninanakaw at ang usapin dito. Kaya mga ka-update, hindi rin ho natin masisi ito si Kapdado na may pagkadismaya sa naging pahayag nga ho ni BP Sara. Diba? eleksyon para doon madidinig mo yung ano ng tao. That's decency, no? Yung hindi ka mag-assume na gusto mo yung pwesto, hindi sa gusto eh. Feeling mo, kaya mo yung pwesto. Diba, Madam Inday? Feeling mo, kaya mo yung pwesto. Kaya mo yung maging presidente. Pero not this way na kukunin kay BBM. Not in a coup d'etat, not in a mutiny, etc. etc. But probably through people power, kaya in-stress mo na you are the constitutional successor. So anything, kung meron man talagang pag-alsa ng taong bayan, in a people power, either peaceful man or bloody one, God knows kung ano. But you are the constitutional successor. That's decency. Hintayin mo in 2028, huwag ka mag-assume, hintayin mo na ilagay ka ng tao. Versus, sabi ko kanina, versus duty. Duty. Pag kayo ang crew ng isang barko at nakita mo na walang pakialam ang kapitan, o kaya crew na aeroplano, walang pakialam ang kapitan at ikaw ang co-pilot. Nakita mo tinutulungan ng kapitan, pabagsak ang eroplano o yung barko palubog. No? Ayaw naman magbigay ng abandon ship. Ayaw niya it is a sense, naintindihan niya naman, it is a sense of duty na yung next in command, you assume the position. So, iba yung decency, iba yung duty. Duty is sumumpa ka na without emotional without anything na consideration, everything, but sense of duty ay nandoon ka na obligasyon mo na tumayo ka. It is a sense of duty. Kasi kung walang lahat at ikaw lang ang matino, it is your duty na sagipin mo ang bansa. Sagipin mo ang mga Pilipino. Ayan na naman sila. Maingay. Mga, huy! Tumanggap ng maleta itong mga to. Wait! Macy! Sino pang maingay sa inyo, ha? Sino maingay? Sense of duty. Tapos na sinabi ng kulit, yung sense of duty, yan, parang obligasyon mo na parang yung expected na gumalaw ka. Expected na base sa posisyon na hinawakan mo. Next in command.
Sa gera man, sa amin, sa military, ano ka naman, di ba? Colonel, sa reserve. You should know that na sa atin man, pagka yung official na may dala ng tropa, pagka yung BATCOM mo, battalion commander mo, o kaya yung most senior ranking na kasama sa tropa, ikaw sa company level ka o sa battalion o kaya sa brigade level, pagka nakita mo nararatel na yung at not fit to command. Not fit to command. Pagka man nagdodroga, not fit to command yun. Pagka nagdodroga, Diyos ko. Pero isusubo mo yung sundalo, yung unit mo, nagdodroga, hindi pwede. Kung sinubo tayo sa gera ng loko-loko na yan, not fit to command. That's why, simple lang, i-clarify if he is fit to command the armed forces, the PNP, and everyone, Coast Guard, as the Commander-in-Chief, Herr Polikel. Pero tulog sa pansitan din itong ating mga commander. Na, di natin alam kung merong money, or talagang sip-sip buto lang talaga. There's nothing wrong to question your commander. There's nothing wrong. Madam President, there's nothing wrong to question the commander. You've been doing that, di ba? Ino-question mo na. Might as well challenge yung relieve the commander of his command and then you take command of the entire organization. In this case, you take command of the country, the Philippines, etc. in its entirety. Pero your decency is saying, meron kang conflict eh. Hindi pwede, wag. Nakakaya. Decente. Di ba? Decente. Decent, no? Pero yung sense of duty, kinakailangan eh. Kasi mawawalok tayo. Babagsak ekonomiya natin. Pabagsak na nga eh. Pahirap ang Pilipino. Kung hintayin mo 2028, delikado tayo. Manalo ka 2028, lalaki problema mo, tapos nun, mawawala. Pakunti-kunti mawawala, may 2 taon pa. Mawawala yung pagkabilib ng taong bayan sa iyo. Kasi, kung kailan kakailangan, pinapairal mo decency. Hindi kailangan ng decency pagka pinag-uusapan survival. It is your duty as a patriotic, totoo, real, ang tawag doon, truthful na public servant, may nakita kang mali, tayuan mo. Yun. And with the support of the people, aabante ka. Maingay na naman sila, oh. Ayun na naman sila. Kanina tahimik eh. So, decency versus duty. Pero meron akong gustong introduce, Madam President, sa inyo, mga kababayan. Huwag nyo nang, pag kayong dalawa binangga nyo, mahilo kayo. Decency versus duty. Ang sa akin, ang gusto kong i-emphasize, moral obligation. Moral sense, no? Moral fiber. Moral, everything moral. Dapat yun ang pairalin yun. Natin lahat. Not only Vice President Inday. Not only na mga matitinong senator, matitinong congressman, matitinong Pilipino, matitinong mga retired. Kahit gas-gas sarado na kayo, pagod na kayo, oo, enjoy nyo yung buhay nyo. Pagkatapos nito, enjoy nyo lalo. Pero kinakailangan, there is, never mind decency, never mind duty, but the moral obligation to save this country. The moral obligation to save your family, the future generations of Filipinos. Mas matindi yun, nasira yung salamin ko. Ba't nangyari? Oh, putol. Tagigil, ano? Gigil ako. Inan ako eh. Wala na salamin ko. Tapos nun, so, 3, no? Hindi yan ang topic natin. Sana yan ang topic natin eh. Pero,
kaya naman na-explain ng ilang minuto pa lang. 17 minutes pa lang. Plus di hi, hello, no? Ayun. Meron, para akong ano ngayon, para akong professor. 18 minutes. So, tapos na. Tapos na. Advice ko sa inyong lahat, mga kababayan. Madam President, Senators, Congressmen, matitinong politiko, former government employee, government officials, former military, mga retired, mga ano, at mga mahal kong mga kababayan. Kalimutan niyo yung decency. Pakeme yun, pakeme. Hindi yun, kumbaga sa beso-beso, kiss-kiss, okay tayo, bati-bati, pero sa pagkatapos ng putang ina niyan. Putang ina to, bangag to eh. Tang ina nito, mamatay ka sana, yung ganun-ganun. Sarili mo lang. Pa-decent-decent because that is bordering on hypocrisy. Because hindi naman yung totoong paniwala mo. Duty, napipilitan ka lang. Kasi, trabaho lang eh. Kinakailangan, may expectation na kung ano yung gagawin mo. Dito yon galing. Pero yung moral obligation, kalimutan yung decency, kalimutan mo yung duty. Moral obligation, galing sa puso. Ano ba talaga dinidikta ng puso mo? Ano yung laman ng karakter mo? Ano yung moral fiber mo? Ano sinasabi? Napakasimple. Sagipin natin ang Pilipinas. Tayuan natin, i-reboot natin, reset natin, ayusin natin. May kahidantan ng Pilipinas in our lifetime. Simple. Simple. Okay. Hindi yun ang topic. Ano lang yun? Introduction lang yan. So, I just want to stress that. Madam President, mga pinuno ng opposition, mga incumbent na mga opisyalis ng gobyerno, pati ikaw, Bongbong Marcos, Bangat, pati ikaw, lahat kayo, mga bendalo, lahat kayo, mga sindikato, yung ginagawa nyo is indecent na, kayong mga nasa gobyerno. It does not fall within the bounds, the limits of your duty to God, country, and people. Yung sinumpaan nyo. Pares mali. At yung pangatlo, lalong mali. Yung moral obligation ninyo to serve the Filipino people, protect the Filipino people. You betrayed the public trust. So yung tatlo na yun, yari kayo. Kaya talagang palitan dapat kayo lahat. Bukas ang natin, ang topic natin ay iba. Siyempre. So topic natin ngayon ay dahil sa gusto ninyo ng reboot, reset, no? Yan ang gusto ninyo. Kunyari, fast forward tayo. Nagka people power na. Diyan yan, tumayo na yung mga tao, mga kababayan natin. Dinipensahan yung pamilya. Boom, boom, boom. Ganyan. Tapos nun dumami. Tama na 100,000. Pwede na yan. 100,000. Tapos nung time out, substitution, palitan. Tapos gusto nyo, reboot. No? Okay. Ang una natin dapat, yung unang-una dapat gagawin ng mga papalit, no, na mga player is the financial statements. No? Tatlo yun, financial statement na dapat ipaalam sa taong bayan. Safety nyo na rin yun, security nyo na rin yun. Para alam ng taong bayan, malabo na naman yung screen ko. Sorry yeah, madilim, na-brown out. Ayan. Para alam ng taong bayan, saan tayo magsisimula. Very important financial statement. Alamin natin ang ating financial status, ang ating balance sheet. Alam nyo naman, no? It's full of shit. Kung hanggang saan tanag na tayong binubullshit nitong mga animal na to. Na kailangan yung balance sheet. And yung mga entry sa balance sheet, di ba? Assets, liabilities, net worth, na? Ganun kasimple. So,
sa akin, to simplify yung bansa natin, as compared to a company, any company kahit sari-sari store, no? Yung sari-sari store. It's important, bago tayo umabante, alam natin yung panggalingan natin. So, we should know where we are taking off from. We should know the balance sheet. No? Ano yung cash? Ano yung assets natin? Kasi kung ako ang masusunod, that's how I would like to approach it. Ano yung assets natin? No? Ano yung assets? Okay. Yung assets, di ba, sinasabi mo, current assets, no? Yung cash on bank, current assets, yung mga ganun ba? May long-term investments, may pera tayo nilagay doon, tapos doon kikita yon. And then, or funds, no? Property, plant, and equipment. In this case, yung property natin, Republic of the Philippines, no? Pati yung mga infra projects, pero more interested ako doon sa, makaka-quantify yon. Gusto ko ma-quantify Luzon to Mindanao, all 7,631 islands. Pati yung dagat natin. I want to quantify to the nearest peso value. Ano ba yung yaman natin? And then gusto kong i-report sa taong bayan para alam ng taong bayan na ganun kayaman pala. Simula yon na magkaroon kayo ng pride sa bansa nyo. Na? Alam mo yung take-off point mo. Kasi hindi ka mawala na ganun pala kayaman. Eh, ba't tayo umutang? Bakit tayo punta ng baong sa utang? Ba't tayo mahirap? Di ba? So you can start questioning kung sino may mga nakupo. Transparency. No? So, property, plant, and equipment. Self-explanatory. Yung mga mag-graduate naman kayo. Tangible assets, yung pwedeng kwentahin, other assets, total assets, dali, di ba? Assets. So, specifically, I want it presented to the next government. The next government should require all involved agencies na kahit yung revenue generating agencies, profit center ng mga agencies o kaya yung mga cash na ano tawag doon, mga expense centers, no? There's got to be an asset there somewhere. There's got to be yung ganun ba? And then we also have to look at the human resource. So kumbaga sa ito lahat data. Take off point natin. Baka sobra naman dami nating empleyado, baka sobra naman dami nating congressman, senator. Bawasan natin. So, inventaryo. In short, inventaryo. Lahat ng gamit, lahat ng pera, lahat ng receivables, account receivables, lahat ng asset natin. Yung mga nakabaon pa, yung mga in transit, yung mga lahat yan. Lahat ng lupa na productive, lahat ng lupa na tiwangwang, lahat ng pagkakakitaan, everything. Ginto, coal, nickel, zinc, manganese, cobalt, etc. Silver, lahat, deuterium, oil, gas, nasaan yan? Magkano yan? Quantify kung magkano. And then you have a tag price. So, ilan trillion yun? Dollars. So, meron kang tag price. And then, liabilities. Ano yung dapat pagkagastusan natin? Ano yung dapat bayaran natin? Siyempre, meron tayong loan. Long-term loan, short-term debt, di ba? Long-term debt, medium-term, short-term. So, international, foreign debt o kaya local debt, basta debt. Marami tayong debt. Pagka umikot ang gulong, patay ang mga walangya. Death penalty. Death penalty. Maraming debt no? Maraming may utang sa atin So,
It's nice to know yung ating kinalalagyan. Simple pero very effective when you are running a company, when you are running any organization. Alam mo yung take-off point mo. And believe me, mga kababayan, at yung sino man mga susunod dyan na gustong mamuno, it's very important that you are aware of the financial statement, the financial condition of this country. Kaya nga tinuturo yan sa business school. Financial statements, meron kang balance sheet, meron kang income statement, meron kang cash flow. Very important. And from there, sky is the limit kung saan ka pupunta. Yan. Okay. Explain ko balance sheet. And then, assets, liabilities, at yung kaano nun, kabalanse nun is net worth. Magkano na total natin na invest? Mula noon hanggang ngayon. Let's quantify it. Let's report it to the people. Magkano? Mula nung panahon ni Marcos Sr. o noon pa, since we got independence, there's got to be a record somewhere. Magkano yung lumabas na pera? Nagamit ba ng tama yung pera? Nasaan yung pera? So, nasaan dyan yung... Kasi equity no? Yun yung pera natin. Nilabas para may pupuntahan. Asset, liabilities. Liabilities, ang dami nating congressman. Magnanakaw yung iba. Inaano ko lang para to liven up yung pagkakaintindi nyo. Pero basically, makukuha nyo yung point, no? Meron tayong assets, meron tayong liabilities. Doon pa lang, alam nyo na yung financial condition natin. Mas marami itong asset compared to sa liability. Ano yung liability? Kung ngayon, 2026, 20 trillion. Nasa 18 yata, no? 18 trillion. So, magiging 20 trillion by end of the year. Pagka 2028 pa, yan ang problema, Madam President. Dapat iniisip niyo yan, hindi yung sasabihin nyo 2028 pa. Kasi yung financial standing ng kumpanya natin, the Republic of the Philippines, madadagdagan ng utang. Madadagdagan ng utang. Kaya yung mga utang na yan, binabangga tayo, tapos nagbebenta sila ng asset na hindi naman natin alam kung saan napupunta. Baka binubulsa o baka whatever. That's why we have to do something later on na transparent. Every Filipino, alam niya. Hindi yung ilalagay nyo lang sa hindi. Kahit yung mga SOCMED, talagang may mag-report niya, kahit gawin niyang content, 1 taon yan. Minaano niya, sinasabi niya. And then, para naintindihan ng taong bayan. Because we have a very rich country. And right now, you do not know how much gold we have. Quantify it into peso. How much silver do we have? How much coal? How much iron ore? How much zinc? How much lahat, no? Copper, cobalt, lahat and all these rare earth elements, kung meron. Oil and gas, how much? Quantify it. And then, hindi pa natin, yung alam pa lang natin. Sa totoo lang, sa land lang, malula kayo You have 30 million hectares. 30 million hectares. 15 million titulado. 15 million government-owned. Pag-aari ninyo, mga kababayan. Pag-aari natin. 7 million forest land. 8 billion tiwangwang. Imagine, gamitin natin yon 8 million hectares. Plus, gamitin natin yung mga 15 million hectares na nakatiwangwang rin kasi investment ng mga private sector. So we should have a plan na yung 15 million hectares na yon, bulk of it, pakinabangan natin ng economy ng mga Pilipino, ng gobyerno. At mismo yung mga may-ari. There's got to be a way to make it productive.
And by making it productive, you're making the Filipino productive. 120 million, tapos nun, Filipinos, kalahati may trabaho. Ibig sabihin, sa bawat pamilya, dalawa nagtatrabaho. Intindi, no? Ang tataas ang antas ng buhay kasi yung dating 20,000 lang pinaghihirapan ninyo para lang makatawid sa isang buwan, kung dalawa kayo, 40,000 na. Doon pa lang, gagaang na yung ano niyang tao. At yung gobyerno, pwedeng pumasok sa yung sa kuryente, tubig, internet, boom, nationalize. Pati yung yung mga health, no, na major expense yun pagka may sakit. Yan ang ganda, di ba? So it's very important na yung assets natin, alam natin, liabilities natin, yung mga ginawang commitment nitong gobyerno na to. Sipin mo, kung merong pinagamit na basis, lahat yung kumikita. Might as well, di ba, kumita? Wala libre Gago Gago. It's not worth it, no? Yung may nasusunog. Wala lang linulot. Parang may nasusunog. So, yung liabilities, kung dapat yung babayaran ba natin, dapat alam natin. Yung utang, no? Sayang kung kunyari yung mga military bases na yan at saka yung industrial park na gagawin, yung cyber city, no? Kung may upa, wala libre Sira ulo talaga Pangag Hindi niya alam para magpatakbo ng bansa. Sa totoo lang. Kamali tayong binoto natin. Kami, binoto ko. At Madam Inday, sana ay hindi ka rin kamali. Starting point, pagkaikot ng gulong, inventory, financial condition ng Pilipinas, report it to the people so that the people will know. Gusto rin natin malaman, not only, gusto ko rin malaman from a higher perspective, yung bird's eye view, not to the detail. Yung structure ng age group natin, no, society natin, A, B, C, D, E, ganon. Ilang Pilipino yung nagli-live sa 10,000 below, 15,000 below. And then poverty level ba? And then yung ganitong amount, yung kita, etc. It can be measured, it can be quantified. Ang kinakailangan tanungin kung yung concerned agencies produce the information, pasok dito, and kasama yon sa decision making. Dali lang talaga kung tutusin Kayang-kayang wala nga, hindi pa nga on the red ang Pilipinas, sa totoo lang Hindi pa bangkarote Sa management, may mga bangkarote na ng mga kumpanya sasara na lang sinasalba pa Kumbaga ang Pilipinas, wala pa sa yung critical na condition, kailangan ng clear kuryente, boom, ganon. Kaya nga lang, kung antayin natin hanggang 2028, ang pinag-usapan na dyan, 22 trillion o 24 trillion na utang. Kung alam natin yung mga liabilities natin, laki. Saan galing yun? Detalye. Bakit ganon? Detalye. Alam natin ngayon kung saan pwede tayong mag-surgical na mga corrective measures. Kasi magre-reboot nga tayo Assets, liabilities, net worth. Ito yung natitirang pera ng kaban ng bayan. Yan ang i-divide mo sa 120 million na Pilipino. Yun yung net worth ng bayan. We have to know na kung paano natin papakinabangan
lahat ng pag-aari natin at yung future generations, how to conserve, di ba? Nakalagay sa Constitution yan, sa preamble. Conserve and develop our posterity under the blessings of democracy and independence and democracy. No? Ganda eh. Maganda yung ano natin. Maganda yung preamble natin. Ano lang eh, binaboy lang talaga yung Constitution natin. So, malinaw, assets, liabilities, net worth, balance sheet. Na? So, magkano yung taon-taon na retained earnings? May kinikita eh. Retained earnings. Yung retained earnings, doon mo kukuhanin sa income statement. Papasok mo yung pinaka-net income, papasok doon. Retained earnings. Para yung equity mo, lumalaki, mababa. Na? Nalulugi ka pagka bumababa. So, ibig sabihin, meron kang asset, kunyari, ginto. Utangin na. At nangyari yun. Ang dami mong ginto, tapos nun, yung kinita mo, naggaling dapat dito, ang liit. 2%. Tangin, paano nangyari yun? Ayun, makikita nyo. Pupunta sa malalaking kumpanya. Tama ba yun? That's why kung tayo ni-nationalize natin lahat yan, pasok yan lahat sa ating equity, sa ating dagdag yaman. Kasi ang Pilipinas, kung alam ninyo yung starting point, nagsimula ka kunyari ng 100 trillion. For example, 100 trillion. Hindi natin alam eh. Gusto ko malaman. Nagsimula tayo ng 100 trillion. After 1 year, dapat, kung tama yung operations natin, higpit sinturon, chinecheck mo yung liabilities mo, wala muna tayong utang, di ba? Remember? Sabi ko, babayaran natin lahat ng utang natin. Kakayanin natin yung walang utang-utang. Babayaran natin. We live with what we earn. No? We generate cash flow, and the third na financial statement na kailangan, we generate cash flow, hindi sa utang. Kaya, sa sariling kayod. Kaya yon maintain if connected na lahat dyan yung agencies. You see, tensya na kayo, I make it sound so simple but it is simple. Ang problem lang kasi is the thinking process of our leaders. No, that's the problem. So, kunyari, simulan mo naman ang inventaryo ng ano meron tayo. Property, plant, equipment. Pero dagdagan ko yon. Kasi, Pilipinas to eh. Hindi lang ito kumpanya. Tao. Ilan ang mga scientists natin, ilan ang ating mga engineer, arkitekto, ilan ang mga doktor natin, nurses natin, ilan yung mga retirado natin, ilan yung mga teacher natin, professional, etc. Lahat, pati reservists, active personnel, ilan ang government employees, human resource natin. Very important, nakakaligtaan eh. Because that is the greatest asset. That is the greatest asset that we have. 120 million Filipino. Pwede ka akong makipag-argue doon sa ibang mga magaling-galing nga mga manager dyan, mga genius, mga expert. Pero, bahala kayo, paniwala nyo. Basta akong paniwala ko, the most important asset of any organization is not the riches. It is the people behind that organization. In our case, the country, yan. Saan na sila? Nasaan sila? Ilan ang OFW mo? Magkano kinikita ng OFW mo? Etc. Quantified lahat yan. Buong kunana. Isang bagsak. Lahat na information pumapasok. Ewan ko kung makaka-pick up yung iba. Pero the point is, mahalaga nandiyan yung information. It's just asking the right concerned agencies na provide me with the intel. Provide me with the intel, with the data. Nandyan lang yan, nakatiwangwang. Walang gumagamit. Bakit? Hindi alam gamitin. Yun ang pinanghirap, di alam gamitin. So, kunyari, alam natin yung take-off point. Alam mo yung assets, alam mo yung human resource, etc. Alam mo ngayon yung
babudgetan mo. Yun yung expense. No? Pero, again, pwede kami magtalo-talo ng mga marurunong dyan. Pero, it's a matter of mindset. Some look at it, mami, nagugalaw, sorry. Some look at it as expense. I would look at it as investment. Every single peso na ilalabas natin should be an investment for the Filipino people, for the future. Hindi yung expense. Sometimes I find myself na i-cost mo na yan, kasama yan. Oh. Pero when you're running the country, every peso na lumabas sa budget is an investment because you're delivering services. Na, you're not out for profit, but you are out to serve the people, deliver the services, pero you can quantify in peso value kung yung corresponding serbisyo, quantify mo into peso value, walang lokohan, real talk lang, na-achieve mo yung kinalabasan ng pera. Ang tawag doon, financial internal rate of return, pagka pera-pera yung pumabalik. And then economic internal rate of return. Kunyari, ang shucks. Kunyari, kalsada. Naglagay ka ng kalsada in the middle of nowhere. Yung value ng lupa na yon, piso-piso lang per square meter. 10 piso mahal. 10 piso. Yun yung ginawa yung sa ano ba yun? Ng isang senator, di ba? Isang senator. Daang hari, no? Tingwang ng lupa, pinasok, boom, kunana, government project, aligned yung kumpanya do sa government project, tapos boom, kunana, taasan yung value. Dati, ang halaga lang yan, mga 100. Yun pagkakabili, nung pinasok na ng kalsada, yung 3.5 per square meter, hanggang sa dinevelop, 6.5, 10,000 per square. Ano pa, no? Ang lupa, pagka piso-piso lang yan, I can relate there kasi yung binili ko dati na 20 pesos kamo 20 pesos per square. Binenta ko ng 200 per square 200 per square. So, nag-invest ako ng mga 1 point something million, 1.3 million. Mabot ng 7 hektarya lahat yun Acquire. 7 hektarya. Tapos naglagay ako ng 1 point something million. Lahat 3 million tag price. Tapos nung binenta, yung iba yung sa lupa kasi 10,000 square meters ang hektarya Kung umubo ka ng 1 peso, meron ka 10,000. Kung umubo ka 100, meron ka 1 million. No? Kaya nga, 100 lang yun. Kung de-develop mo, benta mo ng 3.5 per square, 5,000 per square. Kalsada lang nilagay mo. So, yung impact nung yung sinasabi ko sa inyo ngayon is the financial rate of return. Pero yung impact noon sa mga Pilipino, doon sa community, sa barangay, doon sa mismong area na yon, lalo na kung yung kalsada na yon, diretso sa isang port o sa isang airport, isang, natawag doon yung seaport, no? Okay, aeroplano, which will bring in tourists, which will bring in products from saan-saan, and then yung produkto ng probinsya na yon, dadaan doon sa kalsada na yon. And then lahat ng lupa doon, magtaasan na lang. Binutos lang ng gobyerno ang pakawa ng 4-lane na kalsada. The economic rate of return can be quantified. You have to make some assumptions, honest to goodness assumptions, pero it can be quantified. Therefore, nakikita nyo na
when you consider financial internal rate of return and the economic internal rate of return na nakikinabang yung syudad, yung mga tao doon, malaki yung kita. Kaya hindi sayang yung pera. So, ginagawa naman ng gobyerno yan, sa tingin ko, ginagawa nila. Kaya nga lang, yung iba kasi hindi naintindihan yung kung bakit. So, balik ako to sa sa income statement, mahalaga yon because revenues, no? Yung total sales o kaya revenues of government. Anong pinanggagalingan ng revenues ng government? Income tax, no? Government-owned and controlled corporations, mga licensing, mga ganon, di ba? Mga LTOP, di ba? Mga LTO, PAGCOR, etc. And then, VAT, doon pumapasok. So, nandun lahat. And, malaman natin, ma-report sa tao na meron pala tayong kinikita ng mga 5 to 6 trillion annually. Gusto kong malaman yung totoong numero. Gusto kong balikan yung mga nakaraan. Matrace yung growth pattern. Ma-project natin yung susunod ng mga taon. Hindi yung gastos lang ng gastos, hindi. Dapat naintindihan natin na may perang pumapasok. Very important yon. We should conserve it para pagka ginastos natin yon, ang effect sa Pilipino, lahat ng Pilipino, nakakarami. Democracy tayo eh. So pagka na-appreciate nyo yon, lahat ng income pasok and lahat ng interest income, kunyari meron tayong ang problema eh, sovereign wealth fund, nasa na, ginastos, di ba? Gago to mga to eh. Gago talaga mga walang yan to. Putang na isipin. At tapos nun yung mga kita-kita, binubulsa eh. Nasaan yung di ba? Kaya everything has to be transparent, reported to the Filipino people. So that alam natin. Kasi pag hindi nare-report yan, doon nagbungula yung mga nakaw eh. Doon nagsisimula talaga. Kasi di natin alam eh. Magkano kinikita ng LTO? Alam nyo? Alam nyo ba? Magkano kinikita ng PAGCOR? Magkano kinikita ng mga POGO? Magkano kinikita ng mga airport natin, yung mga seaport natin, etc. Magkano kinikita ng BIR? Anong kumpanya ang nagbibigay ng malalaki? Sino ang mga tao na ganyan-ganyan? Siyempre, yan? Secret yan, di ba? So, at least yung nasa loob, alam. Para maano natin. Ang daming information, andyan lang eh, tiwangwang eh. That we can make use of. Basta ang bottom line doon, yung income statement, alam natin yung pinagmumula ng pera. Magkano kinikita natin sa operations ng pag-extract ng ginto? Ilan yung na-extract na ginto? Ilang tonelada? Magkano yung ginto sa world market? Magkano yung perang pumasok sa atin? Ba't nagkaganon? May mali. So, simple yung di ba? Basta alam lang natin lahat. Then you can make the right decisions. You can be decisive over something in a revolutionary government. Kung magre-reboot nga eh. Wala na yung mga TRO na yan. Dapat yan, decisive. Iko-correct nga natin eh. And we only have 2 years to do it. Because kinakailangan magkaroon tayo ng election sa 2028. Yan, yun yung income statement, total expenses, revenues, total na kinikita, and then expenses. Ito, mahalaga ito sa expenses. Magkano yung interest payment natin, debt service natin. Meron tayong 2 trillion na binabayaran, 1 trillion sa principal, 1 trillion sa interest. 2 trillion. Imagine, 1 trillion lang sa interest. Puta, intindi, no? Pero kayo magalala, bayaran natin, mga kababayan. Bayaran natin yan in a presidential run, in a cycle, no? Which means, 6 na taon. Bayaran natin. Gawa tayo ng paraan
para i-zero out yan. And that would be a good legacy. Imagine, isang presidente, bayaran lahat yung utang na yan. Magic, no? Magic. Na hindi abgarbyado mga Pilipino. Tapos yung mga sale, yan yung sa income statement, sale of government assets. No? May kita eh. Sinong kumita? Ano yung allowable na komisyon? Sa mga ganyan. Sino yung mga pangalan? Nagbayad ba ng tamang taxes, etc. etc. Ang daming dapat korekin na yun. So, nandun na lahat yung gulpi na kita na ang alam natin, ang alam ko is 5 to 6 trillion every year. Tapos nun, yung expenses. Ba't kinakailangan tayo umutang? Kung yun ang kinikita natin, ba't kinakailangan umutang pa tayo? Saan yung mali? Hindi na dapat tayo umutang. Kaya nga dapat, pag umikot ang gulong, policy, walang utang. Bawal umutang. Lilinisin nga natin eh. Kaya isasara mo ng gripo, wala na munang utang. We make do with what we have. And we can do a lot of things to control the bleeding. Kasi tignan nyo, utang ng mga yan, utang ng utang, dadating yung panon, yung 2 trillion na kinikita natin sa isang taon, 5 trillion to 6 trillion, 2 trillion agad punta doon sa debt service. So ang effective mo, 3 trillion hanggang 4 trillion. Nak ng tokwa yan. Tapos nanakawin pa. Mga animal, ano? Tapos utang. Kasi kulang yung pera. Kasi naggawa ng budget na 6 trillion. Gago eh. 6.8 trillion. Di ba gago? Ang ina mga, saan natuto itong mga gagong to? Ilulubog talaga yung kumpanya eh. Puta ng mga gagong siraulo. And then nasaan sila pagka nagpalit ng administration? Wala na. Pananagutin natin lahat yan. Siraulo. You're talking of trillions sa pesos. Mismanagement. Yan yung mismanagement. Yes, we can do better. Tanginan nyo, we can do better. Inan nyo. You watch us, we can do better. Tarantado kayo. Hindi yung ganyan na yabang pa ninyo. Mali yung mga policies eh, mali. Ngayon ko na-appreciate eh. Kung titignan mo yung from top management point of view, puta ng mga gagong to eh, mga walang yan to. Mali na yung sistema, mali yung financial policy. Kasi meron ka lang tinatanggap so much. Dapat pa lang, nakaganon ka na. Dapat ang mindset mo, 5 to 6 trillion tanggapin mo. Dapat ang iniisip mo, magkano dapat ang idadagdag ko dyan sa internally generated management ng kumpanya ng Republic of the Philippines from 5 to 6 maging 6 to 7 trillion. Dapat ganon. And then ano yung timeline mo? Meron kang iniisip kung paano mo magiging resulta mo in a span of one presidential cycle, one presidential run na 6 years, yung 5 to 6 trillion mo nadagdagan. That's why sabi ko, inventaryo. Gusto ko malaman yung history ng income ng Pilipinas. Babalikan natin. Pak. Para magkaroon ako ng idea, ng idea, na yung kinikita, 5 to 6 trillion, dati pala yan, 3 to 4 trillion. Kailan yun? Pak. And then, anong nangyari? Meron lumipad na yata, ipis yata yun. Anong nangyari? Nagiging, in that span of time, paano nangyari? Anong ginawa? Ba't kumita ng ganon? Somebody will explain. Please explain. So we will be enlightened. Because yung ginawa na yun, gawin ulit natin. And then, ayusin natin, yung timeline ba? Para yung 5 to 6 trillion, umabot tayo ng mga 10 trillion. Kasi yung 10 trillion, pagka nag-debt service ka ng 2 trillion, may 8 pa. Kung kumikita ka ng 8 trillion a year, minus mo yung 2 trillion na debt service, may 6 trillion ka pa.
Pero ang ginagawa ng mga loko-loko dito sa atin ngayon, 5 to 6 trillion ang kita mo, by debt service ka ng 2 trillion, may 4 trillion ka na lang. No? Hindi, 3 trillion to 4 trillion. Tapos nun, hihiram tayo kasi magbabudget ka ng 6.8 trillion. Hiram ka ng mga 2 trillion. Ganon. Gago eh. Ibabaon tayo sa utang, nababayaran natin, palaki ng palaki yung debt service. Gago. Nang impact ng pera na hiniram, hindi natin alam saan pumunta. Ano nagpagawa ng ano? Na hindi naman tinamaan buong Pilipinas. Kung magpagawa kayo ng subway, magpagawa kayo ng tulay, ang makinabang doon yung probinsya. O yung syudad. Tinamaan ba yung 120 million Pilipinas? Mali yung policy. Dapat yung gagastusin na pera, nakakarami ang makikinabang. Diba? Pwede mo lang i-focus yung pera, part ng pera, kung marami yung pera. Then, pwede mo na gawing Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Pero kung gagawa man tayo ng paglabas ng pera, dapat ang isip may babalik. Yun papasok yung sinasabi ko, financial internal rate of return and the economic internal rate of return. Para yung mga tao doon sa probinsya na yon, sa region na yon, aangat ang buhay. Typical example, maglagay ka dyan ng isang industriya na makapapakinabangan ng Pilipinas as a whole, pero more importantly, yung mga tao doon sa isang syudad, sa isang probinsya na magkakaroon ng trabaho instead na pupunta lahat sa Maynila naghanap ng trabaho. Hindi, yung trabaho, dalin mo doon sa kanila. They don't have to leave their families. Uwi sila, nandun yung pamilya nila. And then, dahil sa nandun na, may ikot yung pera, magkakaroon ngayon ng demand para sa housing, etc. Papasok yung mga private sector, yung mga developer, etc. etc. Tataas ngayon yung value ng lupa. Makikinabang ngayon. Yun yung economic internal rate of return. Makikinabang ngayon yung dati yung lupa mong tiwang-wang dyan, na konting kita mo, 50 lang, kunyari, isang taon, kakatanim. Meron ka 10 hektarya. Biglang tinukahan na bibilin sa'yo at 500 per square. O di magkano yun? 500 per square times 10,000, 5 million times 10. Sabi, may 50 million ka. Eh yung 50,000 a year sa 5 hektarya, sa 10 hektarya, 50,000 times 10, 500,000 nakikitain. Compared to isang one-time, big time, payable in 2 years, kunyari, 50 million, binayaran ka. Pero ayaw naman natin mabenta lahat. So, chichikin dapat natin, yung nagbebenta at yung bumibili, yung lupa mahalaga kasi, productive. Okay lang kung gagawin niyang cyber city o kaya industrial compound, etc. etc. Kung kaya residential, productive, kikita yung lupa. Let it be. Yung tao gusto yumaman eh. Yung may-ari, no? Okay lang. Pero pwede natin silang ayudahan, yung tulungan para hindi maubos yung pera. Basta-basta. And later on, kawawa. Eh, ang daming sana, pwedeng So, income statement, revenues, kita. May financial policy tayo, huwag gagastos ng malaki pa doon sa kinikita, huwag uutang. Expenses tayo, higpit sinturon tayo dito. Doon papasok yung Congress, sinara, binuksan natin, matapos natin mag-remodel ng tindahan ng Congress, 18 na lang, wala na, hindi na 300, maputang ng mga 300 na lang, 18 na lang, ganun di Senado. Bababa yung expense mo. Kasi yung pera na ginagastos mo sa pagkalaki-laki ng mga ahensya na wala namang ginagawa. Intel Fund.
Kung isang agency lang ang may hawak ng Intel Fund at doon kayo pupunta, kung Office of the President, 5 billion po tayo. 4.5 billion, Diyos ko. Di ba? Redundant. And then nagiging for corruption. So, isang ahensya lang ang mag-Intel. Intelligence Department. Kumbaga sa parang yun ang CIA natin. National Intelligence Security Department. Yun lang may hawak ng Intel Fund. Gusto mo, Office of the President, mabigyan ka ng Intel Fund, justify mo. At sasabihin sa'yo ng NISD, Mr. President, covered na namin yan, meron na. Walang redundancy. Di ba? Ganon din sa OP, ganon din sa Senate, sa Congress, lahat kayo may gusto nyo magkaroon ng kunyari Intel Fund, hindi pwede. Ganon din sa AFP, etc. etc. Because there's a department controlling the use of confidential and intelligence fund. Naging punchline confidential and intelligence fund. Pero actually, pinag-ano ng korupsyon. Pinamumugaran ng korupsyon. By the billions to. We have to check it because it's part of the expense item na naapektuhan yung income natin. Liliit yung net income. Ang layunin natin, mga kababayan, kumikita tayo, palakin to, paliitin tong expense natin, taon-taon, liliit yung budget para sa expense. Tapos, ito, palakihin natin. Lalaki yung ilalim. Net income. Pupunta yung net income sa balance sheet. Retained earnings. Lumalago tayo. Pagka ganun. Ibig sabihin, divide mo sa 120 million Pilipinos, kung tao sa tao, yung mayaman ng Pilipino. Cash flow. Pangatlo na financial statement. Beginning cash. Mahalaga. Pag-ikot ng gulong, Madam President, yung mga gustong umupo sa gobyerno, kay Madam President Inday Sara, the new president, or a civil military junta wherein Madam President is the leader of the Revolutionary Council of the junta. Mahalaga na alam niyo yung cash flow na magkano yung beginning cash. Kaya nga inventaryo, lahat ito, inventaryo. I-trace natin. At hindi lang yung now. Gusto natin malaman yung before, yung historical nito. And then from there, we know the take-off point. Alam mo yung now, alam mo yung history, now we can project to the future. Align it with our direction, our vision for the country. With that, inalign mo, kunyari, 50 years in the making, Filipino nation in 50 years, 100 years, break it down into presidential cycles. President, 6 years, 6 years, 6 years. So you can project 60 years, 10 years. You can project 120 years. 120 years. Divided by 6, 20 cycle. 20 presidents yun. Ganun dapat. Para facing, merong institutionalized na vision para sa Pilipinas, align it with the biblical projection, with the biblical timeline, align lahat, maganda. Parang gumagawa tayo ng thesis, no? Parang, defensible to kasi, dali. Kasi ang starting point mo, hindi naman, sorry.